Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong May 11, 2024. Magandang balita para sa mga 44,000 senior citizens sa lungsod. Higit na pinaganda ng pamahalaang lungsod ang mga identification cards na gagamitin sa mga opisyal na transaksyon. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang bagong ID ay gawa sa polyvinyl chloride o PVC, kung kaya't ito ay mas matibay at protektado kahit mabasa. May QR code din ito na maaaring i-scan upang makita ang personal information ng may-ari ng card. Kaugnay dito ay sinagawa ang ceremonial distribution ng mga bagong ID card sa pangunguna ni Mayor Beverly Dimacuja, kung saan ang unang set ay pinagkaloob sa mga senior citizens na department heads. Kasama ni Mayor sa nabanggit na okasyon sina Senior Citizens Federation President Rufina Gamab at sangguniang Panglungsod Committee on Senior Citizens Chairperson Councilor Boy Dimacuja. Nakiisa din sa distribution sina Vice Mayor Eliza Cruz, mga konsihal at mga opisyal ng City Council for the Elderly. Nakatakdang ipamahagi ng Office of the Senior Citizens Affairs ang ID sa iba't ibang barangay upang hindi na magsadya pa sa kanilang tanggapan ang kanilang mga miyembro. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Elmer Jaraspe, Marie Villena Luwalhati reporting. Tumanggap ng 2023 GCOM Awards for Climate and Energy ang Batangas City mula sa United Cities and Local Governments Asia Pacific o UCLG ASPAC. Ang GCOM o ang Global Covenant of Mayors for Climate Energy ay isang international coalition ng mga city leaders na gumagawa ng hakbang upang mapaghandaan at maibsan ang epekto ng climate change. Nabigyan ng Mitigation Badge at Adaptation Badge ang lungsod bilang pagkilala sa mga ipinatutupad nitong programa hinggil sa GHG emission reduction at action plan para sa climate change adaptation. Napili ang Batangas City mula sa 13,363 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Ang plaque of recognition ay prinesenta ni City Environment Officer Oliver Gonzalez kay Mayor Beverly Dimacuja noong May 6. Nagsimula na ang vaccination team ng City Health Office sa pagkakaloob ng bivalent oral polio vaccine catch-up and supplemental immunization activity sa mga sanggol na edad 6 na linggo hanggang 59 months ngayong buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Narito ang report. Ito ay programa ng Department of Health na naglalayong mapaigting ang kampanya laban sa polio at ipatutupad nationwide. Ang polio ay sakit na dulot ng poliovirus na umaatake sa spinal cord at mga ugat na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong-lalo na sa paa hanggang sa mga ito hindi na maigalaw at maparalisa habang buhay. Pumapasok ang poliovirus sa katawan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkain at inumin na kontaminado ng dumi ng tao na may poliovirus. Maiiwasan ito sa pamamagitan ng OPV na bahagi ng routine immunization. Ito ay bakuna na ligtas, libre at epektibo para sa proteksyon ng mga bata kung kaya't hinihikayat ng CHO ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Ang unang dose ay ibinibigay sa 1 at kalahating buwan ng bata. Ang ikalawang dose ay 2 at kalahating buwan at ang ikatlo ay kapag 3 at kalahating buwan na ang baby. Ang bibigyan lamang ng OPV ay mga sanggol na edad 6 na linggo hanggang 23 buwan at yung may kakulangan ng dose ng bakuna. Ang lahat naman ng mga batang may edad na 24 to 59 months ay bibigyan ng OPV anuman ng kanilang immunization status. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mga nanay at tatay, alam nga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at sukuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito. Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo?
Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga chikiting, edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpapakuna na para sa healthy Pilipinas. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. May 3,359 na libreng birth certificates ang ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod sa mga grade 1 enrollees ng mga public elementary school sa lungsod sa ilalim ng proyektong Oplan Kamalayan ng City Civil Registrar's Office noong May 6. Narito ang report. Ang nasabing mga birth certificates na nagkakahalaga ng 167,950 pesos ay pinagkaloob ni Mayor Beverly D. Macuja kay City School Superintendent Dr. Hermogenes Panganiban at sa mga district supervisors. Ayon kay City Civil Registrar Charisma Mojares, ang Oplan Kamalayan ay nagsimulang ipatupad ng kanilang tanggapan sa administrasyon ni Mayor Eddie D. Macuja. Layunin anya nito na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagpaparehistro ng kapanganakan bilang isa sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa isang individual. Ang birth certificate din ay isa sa mga kailangan dokumento sa pag-aaral at iba pang mga transaksyon ng isang tao. Magugunita na pinuri ng Office of the Civil Registrar General, Philippine Statistics Authority o PSA ang naturang proyekto at nagawara ng Exemplar Award ng Philippine Association of Civil Registrars noong Agosto 2017. Sa pamamagitan din ng proyektong ito ay hindi na kailangang mamasahe pa upang magtungo sa tanggapan ng CRO ang mga magulang upang kumuha nito. Ako si Alvin Remo, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Binigyan ni Mayor Beverly D. Macuja ng Hilot Massage Kit ang 25 na members ng LGBTQIA community sa lungsod na nagtapos ng Hilot Massage Training kamakailan. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Liza Perez de los Reyes. Ang kit ay naglalaman ng scrub suit, towels, powder at ilan pang gamit sa pagmamasahe. Nagabot din sina Mayor De Macuja at Congressman Marby Marino ng tulong pinansyal bilang pangtustos sa iba pang nilang pangangailangan upang makapagsimula ng maghanap buhay.
Hangad ni Mayor na magtuloy-tuloy ang proyekto at maging matagumpay sa hanap buhay ang mga beneficiaries. Ang Hilot Massage Training ay proyekto ng LGBTQIA Silvia Batangas City Incorporated sa pangunguna ng Pangulo nito na si Lubrix Bai. Katuwang nila ang Public Employment Service Office o PESO at TESDA na siyang nagbigay ng pagsasanay. Ang 25 graduates ay tumanggap ng NC2 certificate mula sa TESDA. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Tumanggap ng proyektong pangkabuhayan ang mga miyembro ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi ng Barangay Talahib Pandayan at Condelaba mula sa programang Presyo Trabaho, Kita at Kaayusan o PTK ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Ang detalye sa report ni Liza Perez de los Reyes. Bukod sa pagkakaroon ng karagdagang pagkakakitaan, layunin ng naturang programa na ma-empower ang mga kababaihan. Sa isang maikling programang isinagawa sa People's Quadrangle noong May 1, sinabi ng Pangulo ng Kalipi ng Barangay Condelaba na si Neri Asi na malaki ang tulong ng mga ipinagkaloob na kagamitan para sa kanilang event at rental services. Nangako silang pahahalagahan at higit na palalaguin ang kanilang negosyo. Salon package naman ang ipinagkaloob sa Kalipi ng Barangay Talahib Pandayan. Nagpaabot ng pasasalamat si Kalipi Batangas City PTK Focal Person Maribel Santos sa magkapatid na senador sa pagkakapili sa mga kababaihan ng lungsod upang maging benepisaryo ng kanilang programa. Sa kasalukuyan, mayroon ng higit na 200 na grupo mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakinabang sa PTK. Kasama si Elmer Zaraspe at Ivan Barza, para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood.